ayan, si Trendyol is a worldwide platform. Pwede natin tong gamitin, no? Para at least makapagbenta rin tayo throughout the country. Hindi lang puro sa UAE. Diba? Malay mo, pwede din pala to sa, sa mga malalaking continent. So anyway, okay, so meron tayo dito nakikita guys sa may bandang taas, sa may upper right. Sabi dyan, become a seller. So basically, dyan tayo magre-register. Okay? So ako naka-prepare na lahat ng mga documents para po pag nag-register tayo, isang register na lang yan, dire-diretso na yan. Okay, papakita ko sa inyo kung paano mag-register. So, click lang natin tong become a seller, no? I encourage everyone na pag nag-register po kayo, always use your laptop para ma-experience nyo yung full feature ng website. Okay? So, dito tayo muna sa may bandang right, sa taas. So, ayan. Punta lang tayo dito sa may become a seller. Click lang natin yan. Okay? Tapos, pag na-click na po natin yan, ito na yung lalabas guys. So, ayan. Trendyol Seller Center. Okay. Ayan. So, meron lang ditong konting information na hihingin sa atin. So, bibigay lang natin yan para po makapag-register tayo. Okay. So, I think we can start registering na. Okay. So, basically guys, dito sa, sa Trendyol, kailangan natin i-share yung details natin. So, makikita mo dyan yung full name. Okay, mobile number, tapos email address, tapos entity type. Ayan. Unfortunately, kapag wala po kayong trade license, hindi po kayo dito makakapag-register. Okay, kasi merong isang requirements dito, no? Ano pa naman siya? Required. So, I think you need to have a trade license, no? Kasi isa sa mga required field is ano daw yung entity type mo. Okay? So basically sa mga merong trade license guys, no, makakapag-register po kayo dito. Okay? So I will choose limited liability company. Okay? That is LLC. Okay? Tapos mamaya ko na ilalagay yung pangalan tsaka email address ko tsaka yung mobile number ko. So dito muna tayo, lampasan muna natin yung simple na tanong. So sabi dyan, do you have a VAT registration number? Meron po ba daw kayong TRN number? Okay? Kung ako tatanungin nyo, sir, yan po ba ay yung sa corporate tax number? The answer is no. Hindi po yan yung corporate tax number. Iba po yan. Okay? Huwag nyo po ilalagay dyan yung corporate tax number nyo. Okay? Ilalagay nyo po yung sa value added tax registered number, or yung tinatawag namin na TRN number. Okay? So, ako meron na ako. Okay? So, I will just choose yes. Try natin i-choose no. Okay? Tax number. So, I think pwede ata kapag walang tax. Registration number. So, required pa rin siya kahit ilagay natin no. So, ako meron kasi ako eh. Okay. So, lalagay natin dito yung yung tax number namin. So, nandito yun. Actually, naka-prepare na siya. Ayan. Ayan. So, ito po yung sa tax namin. So, basically, ito po yung hinihingi dyan. Ayan, guys. So, ayan. Kung nakikita nyo yan, tax number, tax registration number. So, ito po is the certificate of registration for value-added tax in the United Arab Emirates. So, yung sa corporate tax, guys, hindi po yun, hindi po yun yung ilalagay nyo. Magkaiba po kasi yung corporate tax na certificate, tapos yung sa value-added tax. Ayan, pansinin nyo, guys. This is for the value-added tax, and this is for the corporate tax. Magkaiba yung title nila. Okay? So, basically, ito yung ina-add dyan. Yung tax registration number for the value-added tax na 5%. So, kukopyahin lang po natin yan. Copy. And then, let's go back to
the registration. So, lalagay ko lang po dyan yung registration number. I-paste ko lang dyan. And I think basically, they're just the same. Yung tax number tsaka yung VAT number. So, I will just paste it again. And registration number. Okay, tingnan natin. Please enter your registration number. Company's registration number. So, basically, yung company registration number, matatagpuan nyo po yan doon sa trade license nyo. So, meron po dyan tinatawag na license number. So, that is your registration number. So, you can copy that. Okay. So, this is coming from my trade license. And then, paste nyo lang po yan dyan. Okay. Please enter the value. Okay, tanggalin natin yung dot. Alright. So, nawala na siya. And then, ano pa? Ayan. So, sabi dyan, if you can see, trade name. So, basically, this is your trade license name. So, lalagay ko lang dyan yung sa akin. Okay. Tapos, main sales. Ayan. So, pinapapili tayo kung ano daw ba yung category na ibebenta natin. So, I think we can choose ano kayo maganda. Okay, so I think we can go with shoe and bag siguro. Okay. Shoes and bags. So, basically, guys, we can also sell like yung mga books. Okay, office products, toys, mother and child. Okay, tapos yung garden tools, yung electronics, automobile, shoe and bags, accessories, watches, glasses, textiles, cosmetic products, beauty products, personal care products, furniture, ayan, yung mga consumable items like supermarket, pet supplies, at marami pang iba, di ba? Home textiles, decoration, kitchen. So, marami tayong pwedeng ibenta dito sa Trendyol. So, yan po yung pwede nating ilagay. No? So, I will just choose normally yung shoes and bags muna. Magsisimula lang muna ako sa maliit. Reference code, it's optional. So, we don't have the reference code. So, ayan. Lalagay ko lang muna dyan yung ayan, i-confirm ko lang muna. Then, okay, tanggalin ko po muna yung ano. Hindi ko muna papakita yung sa kasi medyo ayan, medyo confidential yung detail. So, paano ba? Wait lang. So, ako na lang muna tingnan nyo. Okay, habang nilalagay ko yung information ko. So, I'll just put my name, my mobile number, 8, okay. Tapos, email address. I'll put my email address. Tapos, yun, okay na. Nalagay ko na yung pangalan ko, yung email address ko, and then yung mobile number. So, yan, okay na. Nalagay na natin yung mga details, no? Sa mga bagong, sa mga nanonood ngayon, right now, I'm registering dito sa Trendyol, guys. Okay? So, I will just click continue for the meantime.